Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post news ngayon. Rest back. I don't know, napikon na nga ba, nagalit na nga ba si Secretary Junvic Rimulya kay ex-Senator Trillanes. Ito, Rimulya kay Trillanes. Sabi mo, may warrant. Eh di ikaw mag-aresto. Ito ang exact word ni Secretary Rimulya. Sabi ni Trillanes, hanapin daw namin si Senator Bato. Eh, ano ba ang hanapin namin? Wala namang kaming warrant of arrest. Kung gusto niya, siya mag-citizen arrest. Kasi, sabi niya, may warrant eh. Eh, di siyang mag-arrest. Ang unang nagpatutsada po, itong si Trillanes. Grabe eh. Dami niyang pinapakialaman. Sabi niya, dapat si Secretary Junvic Rimulya, bawas-bawasan niya yung pagpapapresko niya. Mag-focus siya sa trabaho niya dahil ang daming nawawala. So, ang mga nawawala, yung mga may warrant of arrest. Sino-sino sila? Saldico, Atong Ang, sama mo na yan si General Bantag, isinama niya si Bato de la Rosa, itong si Trillanes. Kaya, kung ako si Secretary Junvic, eh magre-react, aalma din ako. Dahil, I don't know kung how true baka naman diskarte lang nila. Nasabi ng gobyerno, wala pang warrant of arrest. Eh, ang tagal na nun. Kailan ba yun? November. Tama ba? November, nag-announce na si Secretary Boying Rimulya na may warrant of arrest na si Bato galing sa ICC. Hintayin lang natin, sabi niya. Meron na. I have a copy, nasa cellphone ko. O kaya itong si Senator Bato, nagtago na lang. Baka mamaya bigla siyang arestuhin. O ano ba talaga? Mayroong warrant o wala? Sinasabi wala. Eh paano kung patibong? Paano kung nandyan na nga yung warrant para hinihintay nila na mag-relax si Senator Bato, lalabas, para paglabas, arestuhin. Sinasabi kasi ni Secretary Rimulya, nasa Davao lang si Bato. Well, most likely, kailan? Saang specific lugar sa Davao? Ang luwang kaya ng Davao? Davao City alone. How many thousands hectares ang area ng Davao City? Remember, ang Davao City ang largest city in the world in terms of area. Mamasyal kayo sa sa Davao, ang dami niyang area na kabundukan. May mga district yan. May mga areas na maraming katutubo. Kaya, posible, nasa Davao si Senator Bato, eh paano kung doon siya nagtabo sa mga kabundukan, sa mga katutubo? Marami rin tayong kababayang Muslims sa Davao. Eh ang mga Muslims, mga loyal Duterte supporters yan. At kung nandun sa kanila si Senator Bato, paniniwala ko lang, tutulungan siya ng mga kapatid nating Muslim. Sige, arestuhin mo, Senator Trillanes, i-citizen arrest mo kung sinasabi mo na may warrant na. But anyway, anong nakikita ko dito? Parang itong mga unipink, mahirap magkaisa. Ang panawagan kasi ni ex-Senator Trillanes, silang mga kakamping, lalapit sila sa mga Marcos camp para magtulungan sila, para mas malaki yung chances nila na talunin si VP Sara. Which to me, it's a good move. Ang tanong, kaya ba nilang mag-unite? Kung noong 2022, mayroong unity. Marcos Duterte. Hindi ko inaasahan yun eh. Ang inaasahan ko doon, noon kakandidato si BBM, Vice President lang. Kasi hindi niya pwedeng labanan si then Mayor Sara. Nangunguna si Mayor Sala sa lahat ng survey. Itong Senator Amy Marcos, pamilya nila, lumapit lang sa mga Duterte, magpatulong. At ang gusto lang nila,
kung tatakbo si Mayor Sara as president, kung pwede, si Bongbong Marcos ang vice president niya. Yun ang kwento. Biglang, destiny siguro, part of destiny. Nabuo yung unity. Biglaan, unexpected. Kaya nanalo ang unity. Ngayon, wala na. Bungkag na tinig. So ang tanong, magkakaroon ba ng unity sa 2028 para mas malaki yung chances nila na manalo laban kay VP Sara? Good luck, Senator Trillanes. So, ito si Secretary John Vic Rimulya. Napaka-aktibo niya ngayon. Kaya nga palaging nagpapapress con eh. Anong nakikitang posibleng dahilan? Gusto niyang tatakbong presidente sa 2028. Dahil si Martin Romualdez na unang nagplano, parang alanganin na. So, sino ang posibleng kandidato ng administrasyon? Alangan naman, sila ang nakupo, tapos wala. Gagawa at gagawa ng paraan ang Marcos Jr. administration, mag-raise up ng kandidato nila para kung manalo, mayroong protection si PBBM after 2028. So, sino ang itutuboy nila? Si Risa Ontiveros, nako, alanganin yan. Kakampig. Dati nang magkaaway Marcos at mga Dilawan, kakampig eh. So, tingin ko, hindi magtitiwala ang mga Marcoses sa mga kakamping. Gusto nila, sariling tauhan nila, loyal na tauhan, ang kanilang pambato sa 2028. At ang nakikita ko, si Secretary John Vic Rimulya. So, good luck, Senator Trillanes, sa inyong strategy to unite kakamping and Marcos loyalists sa 2028.